Inihayag ng Department of Justice o DOJ na natapos na noong nakaraang Biyernes, June 21, ang house arrest ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito ay batay na rin anya sa impormasyon ng Timores Central Authority. Ayon sa DOJ, ang pugante tulad ni Teves ay maaari lamang idetene hanggang 70 araw sa ilalim ng batas sa Timores. Naks naman, papalusot pa DOJ. Paliwanag ni Asik Labano. Si Utoy explained that a fugitive like Teves could only be detained for a maximum of 90 days under Timor-Leste law. Okay? Kaya daw pinakawalan si Teves. Utoy! Kaya pinakawalan kasi busy kayo. Hindi kayo nag-submit. Yun yung lumabas na dokumento na pinakalat ni Atty. Topacio na nanggaling sa Timor-Leste. Sinasabi na nag-antay sa dokumento ninyo na hindi nyo sinagmit. So in other words, masyado kayong busy, umepal-epal dito sa media, hindi nyo naman pala ginawa yung trabaho ninyo na mag-submit doon ng affidavit kung bakit dapat pauwiin dito, na delay kayo. Ibig sabihin, may kapabayaan kayo kaya nakalaya tuloy si Congressman Teves. Sasabihin mo pa dahil 90 days under Timor. Kung meron kayong sapat na ginawa, di sana hindi nakalabas. Kasalanan nyo rin. Kasi nga utoy ka eh. Alam mo, utoy, maganda sa'yo. Mag-aral ka sa sa Harvard Topacio Law University. Hindi, sa totoo lang, kasi kawawa ka, parang mag-isa ka na lang ata sa DOJ. Di ba, parang, asan na ba yung boss mo? Hindi, ako asan na ba yung boss mo? Kasi kawawa ka, ikaw lagi napapagsabihan ngayon dahil nga sablay-sablay kayo, ikaw tuloy ngayon ang humaharap sa mga kapalpakan dyan sa DOJ. Naku, may isa pang kapalpakan. Wait lang. Pero nilinaw ng DOJ na sa mahigpit na monitoring pa rin ang dating mambabatas. Ipinag-utos din sa mga otoridad ng Timor-Leste na bantayan ang lahat ng air, land at sea borders para matiyak na hindi lalabas ng Dili, Timor-Leste si Teves. Nox naman! Nox naman, pinababantayan daw para hindi lumabas. Bakit siya lalabas dyan? Humihingi. Sabi daw ni Utoy, pinababantayan daw para hindi makalabas si Arnie Teves dyan sa Timor-Leste. Si Raul ko pala. Humihingi nga siya ng asylum dyan eh. Ibig sabihin, gusto niya dyan eh. Tapos sasabihin mo ngayon, binababantayan siya para hindi siya makalabas dyan. Ayaw nga niya umalis dyan, kaya nga siya humihingi ng asylum. Anak ka naman ng wewe. Ikaw talaga, Utoy, masyado mong alam mo kung ba't niya ginagawa to? Para pagtakpan yung kapalpakan nila. Kapalpakan ng DOJ ito eh. Tapos, kesa ngayon hindi, para bang ang dating inuutusan nila yung Timor-Leste. Binababantayan namin na huwag makatakas eh. Sorry eto, gusto ko lang gamitin tong word Huwag na nga natin gamitin. Baka sabihin naman masyado yung gago. Huwag na natin gamitin yung gago. Diba? Hindi maganda pakinggan yun. Kung tatanong ko kung gago ba siya, huwag na natin tanungin yun, baka masama, Huwag na. Huwag na lang, Hindi kasi nakakapagtaka lang. Sinong Ayoko na nga. Kaya ka nga humihingi ng asylum kasi ayaw mong umalis eh. Tapos sasabihin, para bantayan siya dyan. Asylum nga hinihingi eh. Alam mo, kung gusto niya nang umalis dyan, noon pa umalis yan. Bago pa nangyari yung mga ganyan-ganyan, umalis na yan dyan bago pa siya nahuli. Nagkita mo nga, nag-google pa eh. Isipin mo sige, tanongin kita.
Ang tagal niya nagtago dyan sa Timor-Leste, pwede naman siyang tumakas sa ibang lugar. Ang yaman-yaman yan. Pwede nga mag-Japan, mag-Amerika, Europa, o meron nga siyang picture sa Middle East pa. Ano ginawa niya? Wala, golf lang ako dito. Pogi ko eh. Pogi ko, golf lang ako dito. Ganun lang siya, oh. Eh kasi gusto niya dyan. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi, binabantayan siya para hindi makaalis. Naubos yung utak, kaka-eyeliner. Grabe ka naman, Diego Latigo. Grabe yung komento mo, ha? Sinong nag-eyeliner? Ha? Wag ganyan. Wag ganun, ha? Samaya, mga ganyan mong birada. Grabe. Dagdag pa ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, istriktong hindi pahihintulutan na lalabas ng Timor-Leste ang dating mambabatas hanggat walang tibay na desisyon sa extradition nito. Samantala sa isang pahayag, kinumpirma rin ng abogado ni Teves Jr. na si Attorney Ferdinand Topacio na pinalaya nga ang kanyang kliyente mula sa pagkaka-house arrest. Ayon kay Topacio, kabilang sa kondisyon ni Teves sa kanyang paglaya ay ang regular na pagre-report sa isang opisyal ng korte at tiniyak na hindi aalis ng Timor-Leste habang nakabinbin ang kanyang extradition case. Sabi nito, tama, isa pa yan. Paano lalabas ng Timor-Leste? Kinancel nyo nga yung passport. Hindi, kasi pwede naman bumili ng passport ng iba. Kaya hindi ko inihirit yan kasi pwedeng bumili. Maraming ways alam yung bumibili ng passport. Na legal ho ito. May mga may mga bansa na parang bibili ka lang ng property o di kaya magi-invest ka lang tapos bibigyan ka na ng passport nila. Parang magiging citizen ka nila. O ganun. May mga ganun eh. So pwede pa rin talagang mag-travel. Kaya lang ayaw niya nga mag-travel kasi nga gusto niya nga diyan. Kasi tandaan niyo, pag nag-travel sa iba si Congressman Teves, pwedeng pwede siyang lalo na doon sa may mga treaty yung Pilipinas, pabalikin dito, pwede siyang ganun. Eh, dyan sa Timor-Leste, wala. At siguro gusto niya rin yung weather dyan kasi pang-golf yung weather kasi kung sa malalamig, hindi ka makaka-pek-pek shorts na nag-golf, ha? Kita nyo naman yung suot ni Teves doon. Pang-sexy, di ba? Oo, totoo naman eh. Tingnan mo yung tsura ni Kong Teves doon. Pangyayaman yun. Dagdag pa ni Topacio, patunay lamang ito na hindi muling inaresto si Teves kundi inilagay lang sa kustudiya ng korte. Yun. To UNTV, News and Rescue. Nako, ha? Oh, kita nyo naman, no? Oh. Press na press. Kahit walang eyeliner, press na press to si Congressman Teves. Si Utoy, kailangan pa mag-eyeliner. Di umano. Di umano lang.